Pangyarihan ang malawakang kahirapan ang malawakang kahirapan sa kanilang pagbili ng boto. Sa nakaraang halalan, umabot pa nga sa 16,000 pesos ang halaga ng boto. Nananatiling inutil ang COMELEC para wakasan ang iba't ibang forma ng pandaraya. Pangunahing isang problema sa halalan ang kawalan ng transparency at accountability. Bukod pa sa pakikialam ng mga dayuhan. Walang nagbago sa paglipat mula Smartmatic papuntang Meru. Bilyong-bilyong piso pa rin ang gastusin. Automated counting machine pa lang, mahigit 100,000 pesos bawat isa na ang halaga. Hindi natin alam kung nabibilang ba talaga ang mga boto. Magtiwala na lang daw sa makina, ang mismong makinang nagloloko dahil nag-overheat, nagpe-paper jam o hindi umaakma ang resibo sa mga ibinoto ng botante. Walang problema sa teknolohiya kung hindi na ito nakokompromiso ang tiwala ng publiko. Pero baliwala ang mabilis na paglalabas ng resulta kung nakatago ang aktwal na bilangan. Sama-sama nating isulong ang isang sistema ng halalang may manual na pagboto at pagbilang at ang electronic na transmission ng resulta bawat presinto. Sa pamamagitan nito, masisigurado nating nabibilang ang mga boto kumpara sa automated system na nagiging palaisipan ang pamamaraan ng makina. Isulong din natin ang isang tunay na anti-political dynasty law na nagbabawal sa mga dinastiyang tinatrato bilang pag-aari ang mga posisyon sa gobyerno. Tandaang ang dangal at husay sa pamamahala ay hindi batay sa pamilyar na apelyido, kundi sa intensyong magserbisyo publiko sa mga nasa laylayan sa lipunan. Bukod sa tunay na anti-political dynasty law, sama-sama din nating isulong ang reforma sa sistemang party list. Tanggalin ang kontrol ng dinastiya at malaking negosyo. Ang party list system ay para sa mga nasa laylayan, hindi sa mga mayaman at makapangyarihan. Dapat din nating panagutin ang COMELEC sa mga kasalanan nito sa klase ng halalang mayroon tayo. Noon at ngayon, lahat ng sangkot dapat managot. Dahil sa limitadong oras, tapusin natin ito sa sama-samang panawagan ng mamamayan. Ang ating sigaw, mamamayan magkaisa, ang kolektibong tugon kontra daya. Mamamayan magkaisa! Mamamayan magkaisa! Lakas pa po! Mamamayan magkaisa! Maraming salamat po. Salamat, Prof. Danny, sa diskusyon sa electoral reform. Ngayon naman, i-welcome natin sa stage si former Chief Justice Maria Lourdes Lilu Sereno para ilahad kung paano ba tayo magkakaroon ng stronger justice system. Lourdes Sereno. Mga kababayan, mga kapwa, mananampalataya, salamat po mga sisters sa binigay niyong iwawagayway na ribbon natin ngayon. For an overhaul justice system, hindi kailangan ng justice system ng pagpapalakas lamang, kundi isang buong overhaul. At ang justice system ay hindi pwedeng tagpi-tagping sistema ng pampalubag loob sa injustice, kundi ang pagbibigay ng hustisya sa pinakamalalalim na sugat ng lipunan, mula sa mga sugat sa pamilya hanggang sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan at ang pagtraidor ng soberenya ng ating teritoryo. Ang pananakit sa pamilya at pagnanakaw at pagtraidor sa bayan ay kapwa kinokondena ng Diyos. Kaya't gaya ng panawagan ng marami, ang lahat ng nagsimula ng mga trahedyang ito ay kailangang panagutin.
Ito po ang simulat sapol na mungkahi ko, ang panunumbalik ng bayang Pilipinas sa Diyos. Dahil walang malakas at malawak na takot sa Diyos, nagnakaw at nagtraidor ang mga makapangyarihan. At gayon din, linapastangan ang mga supling at winasak ang mga pamilya. Dinudurog tayo ng pagkahati-hati dahil sa malalaki at malalalim nating mga kasalanan. Bilang isang movement ng pananampalataya, samahan niyo po ako. Magsumamo tayo sa Diyos. Ama sa langit, humihingi kami ng tawad sa iyo pagkat linapastangan namin ang buod ng pinakamataas mong likha, ang tao na ginawa mo sa iyong wangis. Imbis na tapat na mga siwa sa buong creation, at imbis na busog at kontento sa iyong pagmamahal, nagnakaw at nagtraidor ang madami-dami sa amin. Daan-daang milyon ang ninakaw, at ang karapatan namin sa aming teritoryo ay pinagkanulo. At dahil sa parehong espiritu ng pagrebelde sa iyo ang nagmamayagpag, sinira rin ng marami ang iyong imago Dei, at sinabing sila ang Diyos na magdedesisyon kung anong uri sila, gagawa ng kathang-isip na hindi akma sa pagkakagawa mo sa tao bilang babae at lalaki. Parehong sagrado ang pinag-iingat mo sa amin, ang integridad ng aming mga pamilya at pagkatao, at ang maging mabuting steward sa aming teritoryo at pagbansang yaman. Mula sa pagsisising ito, ibangon mo kami. Ipasya mong makulong ang mga nagnakaw at traidor. Matanggal sa pwesto ang mga sumail at pigilan ang mga nagtutulak ng kalituhan sa mga kabataan ukol sa tama o mali. Huwag mong pagtagumpayin ang ganitong landas. Sa halip, ang mga nais magsilbi sa iyo at sa bayan, sila ang iyong itaas sa panunungkulan. Baguhin mo ang landas ng lahing Pilipino. Bigyan mo kami ng panibagong magandang buhay at turuan mo kaming tunay na magmahalang mga Pilipino. Sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Salamat po. Kitang-kita naman po sa mga nasabi ng mga speaker natin na hindi pa natin nararating ang pangarap nating Pilipinas. Para ibuod ang panawagan natin na baguhin ang bulok na sistema at